bahagi o na pagpapahayag ng ating Panginoon Jesucristo, yung tinatawag nating public ministry, ay isa sa mga una niyang ginawa ay ang pagpili ng mga alagad, pagtawag. So nakita natin ngayon ang pangunahing mga nais na Jesus na maging bahagi ng kanyang ministeryo. Sina Santiago at Juan at si Simon at si Andres. Parehong magkakapatid. So bahagi ko na makita ko natin na napakahalaga na naging bahagi na ng plano ni Jesus. Kinakailangan niya ng mga katulong at magpapatuloy ng kanyang ministeryo. Sapagkat nakikita niya na hindi niya lang ito kakayanin mag-isa. Kaya ito din po yung maging bahagi ng ating pagninilay. Sabi nga po natin ay nawa tayo rin ay makatugon sa panawagan ng Diyos. Depende sa partikular na pagtawag sa atin ng buong may kapal. Saan pa tayo higit na makapaglilingkod sa kanyang harapan? So yun po yung isang bahagi. At alam naman natin na sa pagtugon sa panawagan na ito ay may kaakibat ng sakripisyo. Kasi yung panahon na ilalagi natin para sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa ay takain ng panahon at lakas natin. Kaya maliwanag din sa Ebanghelyo na iniwanan nila sa kanilang bangka ang kanilang ama at ang mga upahan na mga kasama nila. So bahagi rin na kung saan makita natin, mayroon din tayong iiwanan sa pagtanggap natin ng ating mga tungkulin o mga misyon sa daigdig na ito para doon tayo makafocus. Bahagi. Pagkakutusin naman yung mga, maliban na lamang kapag yung mga papasok talaga sa buhay konsagrado, mga pari at madre, ay talagang buong buhay. Pero kung bahagi yun ng mga orisang pagsimbahan, bahagi lang ang ating panahon na maiaandog natin sa Diyos. Depende rin sa grupo na ating sasamahan. Pero maglalaan tayo talaga ng panahon para dito. Hindi nga lang pare-pareho laki at bigat. Pero yun nawa yung maging bahagi ng ating pagtugon sa panawagan ng buong may kapal. Sana makita natin na kinakailangan, lalong-lalo ng ating parokya. Marami ng matatandang organisasyon wala na. At may kung maaari nga ay makabuo tayo ng mga kapalit. Sabi ko nga, bahagi yun. O di kaya ay anumang organisasyon na pwede
makatugon sa mga hamon ng kasalukuyang panahon at kung minsan ay pinananawagan din natin. Kailan ay sabi nga po natin, yun ang isa sa mga kulang natin. Well, sabi ko nga, hindi sapagkat hindi na nanawagan ng Diyos. Ilang beses na tayo nanawagan. Nasa pagtugon na lamang ng tao. Kung sa tingin nila higit na magiging kabahagi ng pagkilos. Napakahalaga rin mo yun. Pangalawa, sabi nga ko natin, sana rin, yung sabi nga may mga lumang organisasyon na tumugon, kailan nakalimutan din natin, kinakailangan din kaakibat natin, magsanay din tayo ng susunod na henerasyon, yung tinatawag nating protege, na nakikita natin na ito pwede rito. So, sana rin ay yung mga existing na organisasyon pang simbahan, dapat nag-i-stop na kayo na para hindi maputol yung organisasyon nasa pagkilos. Kasi kapag naputol yan, mamamatay yan automatically. Kaya yan ang nangyari sa mga organisasyon na wala na. No? Kasi nga ay walang naging kapalit. No? Kaya dapat din ay naglalaan din tayo ng panahon na mag-scout ng mga tao na pwedeng tumugon sa para sabi na natin mayroong mga bagong dugo, hindi para kayo ipalitan, no? Hindi ko minsan kasi iba ko minsan may mga bata na pwede na akong umalis, hindi. Ngunit alin, para magpatuloy, para sabi nga natin ay maging kabahagi ng pagkilos. Kasi si Jesus, maliwanag natin, nakikita niya na kinakailangan niya ng makakatulong na later on, tatawagin natin 12 alagad at 72 disipulo ay na makakatulong niya sa kanyang ministeryo. Pero ito po, no? Nawa bigyan natin ng higit na pagkakataon na makita natin yung paglabo na partikular ng bukasyon ng bawat isa at ng mga organisasyong pangsimbahan nang sa ganon ay tayo ay tunay na maging kabahagi na paghahagi ng Diyos sa daigdig na ito.